Ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Ito na marahil ang isa sa mga katanungang pinakamahirap hanapan ng kasagutan. Mayroon pong mga naghahanap ng sagot sa trabaho. Mayroon namang mga nagbibigay ng kahulugan sa pamamagitan ng pag-ibig. At mayroon namang mga nagbibigay ng saysay sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa o sa pakikipaglaban para sa isang paniniwala. Pero tulad po ng napatunayan at naranasan na ng marami, hindi talaga madaling hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay. Hanggat hindi nanganganib, mawala ito sa'yo. Pag-asa. Isang salitang iba't iba ang kahulugan sa bawat tao. Pero para sa mag-asawang Frank at Olive Daya, ang pag-asa ang siyang nagtutulak sa isang taong magkaroon ng isang matinding paniniwalang kaya niyang malampasan ang kahit anong pagsubok. And they should know, dahil pinaikot nila ang kanilang buhay sa salitang ito sa loob ng 13 buwan. Ito ang conference room ng Tumor Clinic sa East Avenue Medical Center. Walang tao at tahimik ito ng aming puntahan. Pero tuwing Miyerkules, napupuno ito ng ingay. Dito kasi ginagawa ang tinatawag na play therapy ng mga batang may sakit, mga batang may cancer. Isa sa mga batang minsay naglaro dito ay si Gilbert Daya. Taong 1996 nang una naming makilala si Beth. Cute, libo, at matalino. Aba, biruin nyo, sa edad na 4 na taong gulang, ay marunong na siyang bumasa. Calendar, camera. Pero hindi lamang ito ang pinagkaiba ni Betbet sa ibang batang kaedad niya. Si Betbet kasi ay may neuroblastoma o cancer ng nervous system. Sabi niya sa akin, ay, tingnan ko nga, halika nga sa akin, nakaupo ako sa dyan tapos naglalaro siya. Dati masakit ang tiyan ko, masakit ang bird. Halika nga, tingnan ko. Tapos pagkapa ko sa kanya ng ganon, nakapa ako may bukol, nagpanik ako. Agad na ipinaopera ng mag-asawa si Betbet. At sumailalim na nga si Betbet sa chemotherapy. Simula ng mahabang panahong pakikipaglaban sa cancer. That time kasi parang hindi namin iniisip na mawawala. Lahat ng resources namin gusto namin ibigay para gumaling siya. At with the hope na gagaling siya. Kahit na alam na namin ang sakit niya, cancer, lumalabang kami habang, kasi pagpunta mo sa mga doktor, parang very light nila tinitake yung sakit. Parang laking pag-asa. Di nagtagal, lumabas na ang mga ebidensyang may malubhangang sakit si Betbet. Namaga ang kanyang katawan dahil na rin sa sari-saring gamot na iniinom niya at itinuturo sa kanya. Unti-unti ring nalagas ang kanyang buhok hanggang sa tuluyan na siyang makalbo. Sa kabila nito, nananatiling matatag at matapang ang pamilya Daya, lalo na si Betbet. Yung fighting spirit niya, tapos laging ang inaano yung praise na parating namin nare-remind. Pag sinabi namin ng ano sabi ni Jesus, anak, ano sabi ni Jesus, kasi every night nagpe-pray kami. Ano sabi ni Jesus? Gagaling ako. Gagaling ako. Ano sabi ni doktora? Lalaban tayo. Lalaban tayo. So inisip niya, pag blood test lang, sandali lang to. May pain, pero sandali lang. Sa kanya mismo, kinokondisyon niya yung sarili niya na konting sakit lang yan, sandali lang yan. Matiisin siya. Nakikiko-operate siya dun sa gamutan. Sabi nga ng mga doctors kasi pagka-inject sa kanya, thank you. Ano ko, sandali lang yan. Tapos na. Sasabihin niya gano'n, thank you, doktora. Sasabihin ng mga doctors, ano ba yan? Nakaka-guilty. Tinusukan ka na, nagtithank you ka pa sa amin. Yung gano'n siya Pero kahit na nagpapagaan sa loob ng mag-asawa ang katapangang ipinapakita ni Betbet, kung minsay nagdudulot din ito ng kalungkutan. Parang ang hirap sa kalooban namin nung makita namin siya na yung
medyo nag-worsen na siya. Yung paa niya hindi niya magalaw. Tapos, natutulog kami, magigising na lang kami. Sasabihin, naririnig namin siya, Jesus, pagalingin mo na po ako. Yung mga nights na masakit ang paa niya, nagugulat ako, kala ko tinuturuan siya ng daddy niya. Pero nagpe-pray siya, Jesus, pagalingin mo na po ako. Ganon ang naging routine nila sa bawat araw. Iinom ng gamot si Betbet. Magpapatingin sa doktor. Pupunta sa play therapy tuwing Miyerkules. Sa loob ng mahabang panahong yon, ni hindi pumasok sa kanilang isipan na maagang kukunin sa kanila si Betbet. Pero, trinaydor sila ng sakit na cancer. Nung dineclare ng doktora niya na ibigay na natin siya, yun, parang manhid ang katawan mo. Manhid ang katawan ko, wala akong feeling na masakit na masakit. Parang, hindi siya ganun kabigat, pero parang wala akong manhid ka. Parang hindi mo kayang kumilos, parang wala kang masyadong pakiramdam. 2 taon na ang nakakalipas pero naaalala pa rin ni Frank at Olive ang mga panahong yun nang sama-sama nilang hinarap ang trahedya ni Betbet. Noong time na kinuha na si Gilbert, parang, ano pong sasabihin namin kung di tumawag na lang sa kanya, Panginoon? Wala kang choice. Wala kang choice. Kailangan mong tanggapin ang kalooban niya. Masakit sa damdamin mo. Kailangan mong ibigay mo siya sa kanya kasi lagi ko na lang inaano pagka ganun na nasasaktan ako. Magpasalamat na lang ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng 4 na taon ng maliligayang oras na kapiling si Gilbert. Siyempre, nung nailibing na, nandun yung kalungkutan na sabi nga namin, ito talaga siguro yung tunay na kahulugan ng kalungkutan. Yung mawalan ka ng isang mahal sa buhay mo. Click. Calculator. Calendar. Camera. Candle. Dumating din ang araw na natanggap ni na Frank at Olive na kailangan nilang mabuhay muli. Kahit pa malaking bahagi ng kanilang kalooban ang namatay kasama ni Bet. Pinahintulutan na ng Diyos ito na mangyari sa amin na hindi ko alam kung anong dahilan, pero kailangan namin tanggapin na wala na talaga siya. Pero pag naalala mo ang anak mo, nandun na ulit ang kalungkutan every now and then eh. Yun ang palagi kong sinasabi sa kanya na siguro habang buhay tayo, kakambal na natin itong ganun once in a while na lulungkot. May nagko-comfort sa akin pagka may naaalala ko si Gilbert. Sabi niya, ayaw niyo nun, binigyan kayo ng Lord ng privilege na mag-alaga ng angel for 4 years. Imbis na mag-dwell ka dun sa sakit na hindi mo matanggap, bakit ganitong klase, bakit kami pa, imbis na ganun ang isipin mo, magpasalamat ka na binigyan ka ng 4 na taon masasaya, kapiling ang isang anghel na ngayon nasa kanya na. Ngayon, 2 photo album sa tahanan ng mga dayaw ang nagpapatunay na minsan mayroong isang matapang na bata na humaplos sa puso ng kanyang mga magulang, kapatid, kaibigan, at sa aming minsan ring nakakilala sa kanya. Gaano mang kasakit ang kanyang pagyaw, isang mahalagang aral ang iniwan niya sa mga nagmamahal sa kanya. Hindi masamang umasa. Di man ipagkaloob ng Panginoon ang ating dasal, dapat nating tandaan, ang lahat ng ito ay kaloob niya. Gaano mang kasakit.
Isa sa mga maituturi kong pinakamalapit sa aking puso ay ang aking lolang nagpalaki sa akin. Ang tawag po namin sa kanya ay si Ate. 10 years ago, namatay si Ate. Nabundol siya ng bisikleta. Nabagok ang ulo niya sa semento. 2 araw siya naging comatose. 2 araw siya lumaban. Hanggang sa tuluyan na namin siyang isinuko kay kamatayan. Tulad ni Ate, marami sa atin ang pumapanaw ng walang paalam, walang pasabi. Isa na rito, si Dennis Venturina. Siya kasi si Dennis, ayun ko meron siyang parang charm na madali niyang mainggan. He was very smart. Sabi nga nila fighter talaga yung si Dennis. Yung naman ang bata yun talagang hindi gumigive up yun eh. Taong 1994, 20 taong gulang noon si Dennis. Patapos na ng koleyo at nakahanda ng tuparin ang kanyang ambisyong maging abogado. 2 o'clock ng hapon. Tinawagan ako sa school. Sabi niya, tumawag ako agad sa emergency. Pumunta na lang ako sa East Avenue Medical Center kasi si Dennis nandun. Sabi ko, ano niya? Sabi niya, involved daw sa isang gulo. Pero wag mag-alala dahil nakakausap pa. Nung makita ko si Dennis, bandage na siya. Pagkatapos, hindi siya kumikilos. Nasa stretcher. Nasabi niya. Sabi ko, anak, Dennis, kausapin mo kung ano ba nangyari sa'yo. Sabi ko gano'n. Magpakita ka naman ng sign, pisilin mo yung kamay ko, gano'n. Wala talaga. Alam ko comatose na siya. Kailang ayaw kong pang i-accept. Sabi ko, siguro may pag-asa pa. December 8, dito sa tinatawag na Beach House, sa likod ng main library ng UP Diliman, nanananghalian si Dennis. Kasama ang 5 niyang brad sa kanilang fraternity, ang Sigma Rho. Bigla na lang silang sinugod ng umano'y mga miyembro ng kanilang kalabang fraternity, ang Scintilla Juris. Sa sagupaang yon, biglang nagwakas ang mga pangarap ni Dennis, pati na ang kanyang karapatang mabuhay. A group of armed men suddenly attacked us with lead pipes and baseball bats. Dennis Venturina was able to escape the main force, but another group was coming from the other side, and that group eventually got him. Apat na taon na nakakaraan nang si Dennis kasama ang 5 niyang mga kapwa-miyembro ng Sigma Rho Fraternity ay di umano sinugod ng mga miyembro ng Scintilla Juris Fraternity sa UP. 2 araw matapos ng pangyayari niyan, dahil sa walang kakwenta-kwentang dahilan na yon, si Dennis ay namatay. Umaga na naman sa Lumban. Papasok na si Aling Nidia. Dati-rati sa kanyang pagbaba, una niya kaagad makikita ang nahihimbing niyang panganay sa sopa. Diyan sa sopa. Pero ngayon, Pero nung araw nung 19, hindi ko siya nakita. Hindi kami napag-abot mag-ina. Pumasok sa school eh. Hindi siya nakausap. Kasi umalis siya. January 19, 1999, bisperas ng pista sa Lumban, Laguna. Habang nasa trabaho si Aling Nidia, naging abala sa preparasyon ang kanyang panganay at unikong iho na si Jojo. Sabi nga niya, sabi ko nga, papasok ko pa, hindi na ako papasok. Kasi sasakay ako sa bangka, sa paligong puong. Sumama si Jojo sa Paligong Puon, isang tradisyon kung saan ipinaparada ang imahen ni San Sebastian sa Lumban River. Nangangalahati na ang prosesyon nang sumabit ang pagoda sa isang kable ng kuryente. Nagkagulo, nagtalunan ng marami sa nakakakuryenteng ilog. Kabilang na dito, si Jojo. Yung lundag niya, sabay nalagot yung kable. Yun, nalangoy pa, nakita na, nalangoy. Tapos nakita niya yung isang pinsan namin, dumulubog. Yung hinawakan niya sa ulo, pagkahawak niya sa ulo,
sabay na sila lumubog pareho. Ang tiyahin ni Jojo ang unang nakaalam ng nangyari sa kanyang pamangkin. May nagsabi sa akin na, hoy, yung pamangkin mo kasama sa hindi lumilitaw na lumukso. Biglang may nagsabi naman ng barkada, si Jojo po, nasa tricycle, hinang-hina po. Dali, Papa, dali, kotse, hahabulin natin kung saan dadali. Sa Christian Hospital dinala ang bangkay ni Jojo, subalit kaagad din itong pinauwi. Nang datnan ni Aling Nidia ang kanyang anak, nakakabaong na ito. Iba na ang pakiramdam ko. Yung pagdating ko ng Christian Hospital, naglupasay ako, hindi ko na alam ginawa ko eh. Nagtatadyak na ako doon. Sina Dennis at Jojo, parehong namatay sa murang edad. Pagpanaw na parehong di inaasahan, parehong di napaghandaan. Munting alaala na lang ng dalawa ang hawak ngayon ng mga nagmamahal sa kanila. Para kay Aling Nidia, mga basketball posters ni Jojo. Ang kanyang mga damit. Ang kanyang barbell. Sa bahay ng mga Venturina, naroon pa rin ang lahat ng gamit ni Dennis. Ang kanyang mga awards. Unang jacket. Would you believe? The first jacket of my son. Ang liit, ano? Pati sapatos. I just put it on to make para bang in communion with him. Naloloko na yata ako. Hindi siya nagre-reklamo. Lalo na ngayon, napangarap niyang bumili ng sapatos. O dati-dati kasi, batagal bago ko bili, mahal kasi ng sapatos ng panlalaki. Pero ngayon, natupad niya yun, binili ko siya ng sapatos. Yun ang problema kung walang gagamit. Wala naman ako ibang anak na lalaki. Siguro kung may yung pamangkin ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Alam kong ano, pero sa totoo masakit talaga eh. Sabi ko sa dami naman ng taong pwedeng kunin. Tsaka, anong kasalanan ko? Bakit ginawa siya? Ayon din kay Mrs. Venturina, sakaling buhay pa ang kanyang anak ngayon, isa lamang ang naiisip niyang sabihin dito. Na mahal namin siya, na pinahiram lang sa akin ng Diyos. Sabi niya, I lent you for a while this child of mine for you to love while he lives and mourn for when he dies. It may be 6 or 7 years, or 22 or 23, but will you, till I call him back, take care of him for me? Shall the angels call him much sooner? Brave the bitter grief that comes, and try to understand. Araw-araw kung ilang daang Pilipino ang namamatay. May bata, may matanda, may mahirap, may mayaman. Karamihan sa kanila may kamag-anak o mahal sa buhay na kapiling hanggang sa huling hininga. Pero meron ding namamatay ng nag-iisa. Ito ang Golden Acres, isang home for the aged na nagsisilbing tahanan para sa mga matatandang naririto. 99% ng mga residente ay iniwan o pinabayaan ng kanilang mga kamag-anak. Sa tradisyon ng Pilipino, ang mga matatanda ay dapat inaalagaan ng mga anak o ng mga apo.
Dito namin nakilala si Aling Luning. Tubong Sambales, wala siyang asawa, wala ring anak. Yung asawa ko ho, nag-asawa uli dahil wala kaming anak. Ang naging anak niya ron, 6. Nawala na ako ng pag-asa dahil wala na akong habol. Wala na ako ng pag-asa. Baga sa sumuko na ako sa mga sakit ng kalooban. Na para ulilang-ulilan ako. Ulilang-ulilan ako wala na. Ayon sa kanya, sa Golden Acres na siya naghihintay ng tawag ng Panginoon. Mahirap. Kaya ako sa Panginoon, huwag naman pong pahabaan ng masyado buhay ko. Kasi 75 na ako. E kung maging 80 ko, siguro tamang-tama na ho yun. Dito na ako talaga. Kako nga ho, dito na siguro ako mamamatay. Ito naman ang Mariveles Mental Ward. Isang tirahan para sa mga may diferensya sa pag-iisip. Pasyente dito si Martin Gonzales. 73 anyos na siya at mayroong sakit na schizophrenia. Tulad ni Aling Luning, nag-iisa na rin siya sa mundo. Si Mang Martin ay isa lang sa mga matatandang pasyente sa ospital na ito na naghihintay na lang ng kanyang huling mga oras ng nag-iisa. Yung kung kamatayan lang, kahit na mamayang pag-uwi ko doon maaaring ganun lang yung kamatayan mo. Meron nga mga relatives dito, nagre-request So, injectionan nyo na yung pasyente, yung anak ko, or palambutin nyo na yung anak ko. Parang suko na sila because of siguro sa problema na binibigay ng pasyente nila. Ganun ka-rejecting kuminsan ang mga families. Meron isang kapatid sabi, pwede bang ilagay nyo lang sa box, sunugin nyo na itong kapatid ko. Ganun ka-brutal. Habang si Aling Luning at si Mang Martin ay may gusaling nagsisilbing tahanan, si Aling Bernadetta naman ay may Rojas Boulevard. Siya ay naglilibot-libot dito sa lansangan, kumukolekta ng mga bote upang ibenta at pagkakitaan. Katulad ni Aling Luning at Mang Martin, si Aling Bernadetta ay walang pamilya. Maraming katulad ni Aling Bernadetta. Sa ating paglalakad, hindi natin sila alintana kahit na palagi natin silang nakakasama. Pero ilan sa kanila ang walang pamilya tulad niya? Ilan sa kanila ang katulad ni Mang Martin at Aling Luning na wala nang matuluyan at walang pamilyang mapuntahan? Paano na lang kaya sila pag oras na ng kanilang pagpana? Kung wala talagang relatives, ito yung mga pulot o yung transfer from Mandaluyong na matagal na, pag namatay yun, kami na ang magpapalibing. Wala nang embalsamo yan. Wala nang mga rights. Dinadaan lang sa simbahan for blessings. We cannot locate the relatives. It is us who takes care of the burial. At si Aling Bernadetta? Isang bangkay na tinatayang may 40 hanggang 50 anyos na lalaki ang natagpuang matigas ng nakahiga sa isang bench sa loob ng paraiso ng Batang Maynila. Harap lamang ng Manila Zoo at Station 9 ng WPD. Wala itong palatandaan ng paghihirap at walang sugat na maaaring makapagsabi kung paano ito namatay. Dito sa isang sunugan ng mga bangkay, may mga abong hindi pa nakukuha mula ng naiwan dito. 5 taon na ang nakakaraan. Abo ng walang mga pangalan. Abo na walang pagkakakilanlan. Paano na lang kaya ang mga katulad ni Mang Martin na nag-iisa? Isang araw kaya,
Sila ba ay magiging parang mga aburin na walang pagkakakilanlan? Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Isang aral ang naituro sa akin ni Aling Benedetta, ni Mang Martin at ni Aling Yuning, na mahirap ang mabuhay ng nag-iisa. Pero di hamak na mas mahirap ang mamatay nang wala man lang naramdamang pagkalinga. Dito na ako talaga. Kako nga ho, dito na siguro ako mamamatay. Tulad ng langit na kay sarap marating. Isa na siguro sa mga pinakamahirap gawin ay ang pakawala ng isang taong malapit sa ating puso. Pero darating at darating din ang pagkakataon na kakailanganin nating mamili. Ito si Aling Leonor. Ordinaryong ina at may bahay, na ang tanging libangan ay mamasyal kasama ang kanyang asawang si Mang Boy. Paborito nilang puntahan ang tabing dagat. Saya-saya namin noon. Minsan kung saan sa amin makarating. Nakapunta kami sa Tagaytay, punta ng Quezon. Sabi niya nga sa akin, ngayon lang siya nakaranas na ganito na kahit kung saan siya nakarating. Yung kalagayan po niya ngayon, ito na yung maaari na nating tawagin na persistent vegetative state. She's not comatose. She's awake, but she's not aware of the environment. She cannot hear us, she cannot understand us. Bunga ng komplikasyon sa panganganak at mukhang mananatili na siyang ganito habang siya ay nabubuhay. Kayo ba umaasa pa na dadating ang araw na si Mrs. magiging normal ulit? Parang nabigay ko na sa Panginoon, natanggap ko na sa ganun. She's not terminally ill. You mean there is a chance na pwede pa siyang... Mag-normal. Yeah? No more. So hanggang mamatay siya, ganyan na lang siya? Yeah, she will need a lot of good nursing care. Talagang pinaglalabanan ko yung paghirap na ng parang kung anong hirap niya, pinapantayan ko rin na gano'n din ako kahirap na pag-alaga sa kanya. Dahil tingin ko sa kanya, hirap talaga siya eh. Kitang-kita daw ni Mang Boy ang pagdurusa ng kanyang asawa. Kasi naman, dahil na rin sa pagkakaratay sa kama, tinubuan na si Aling Leonor ng mga bed sores o mga sugat sa katawan. Nagagamot ng sa bed sore niya, sa mga sugat niya, kami na nagagamot. Hindi ko nakakaramdam ng sakit si Mrs. Kaya nakakaramdam siya, dahil minsan maano siya, namimil siya sa Panginoon. Sa kabila nito, ayon kay Mang Boy, siguro'y mas nagdurusa pa rin siya kaysa kanyang asawa. Sana hindi na siya maghirap kung talagang kukunin siya ng Panginoon. Huwag na siyang pahirapan. Dahil sa tingin ko siya, hirap na siya. Minsan ba kinakausap niyo si Mrs.? Lagi kong kinakausap yan. Parate? Ano sinasabi niyo? Ay, May, kung nahirapan ka, magpahinga ka, tanggap ka na naman namin na ganun ang sitwasyon mo. Dahil sinabi lahat ng mga doktor na wala na talagang pag-asa. Ikinasakit rin ng loob ni Mang Boy na hindi man lamang nakita ni Aling Leonor ang batang kanyang iniluwad. Hindi niya narinig ang una nitong iyak. Hindi niya ito nabuhat, nayakap, o nahawakan man lang. Pati na ang pangalang John ay hindi sa kanya nanggaling. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ni Mang Boy na wakasan ang kanyang paghihirap, pati na ng kanyang asawa.
Ayon sa isang oncologist, normal daw para sa ating mga Pilipino ang pagtanggap sa mga mahal sa buhay na mistulang gulay na. Hindi naman daw tayo kasi naniniwala sa tinatawag na euthanasia, kundi sa pag-asa. Yung hope kasi makes them, well, live, if not live longer, live with more quality. Ayon kay Mang Boy, handa siyang alagaan si Aling Leonor hanggang sa kanyang huling hininga. Nagtsagaan ko rin sa habang huminga siya. Bibigyan ko siya ng suporta ng mga gamot kung makakaya ko lang. Hirap na hirap talaga. Araw-gabi ako kumakayod. Minsan wala akong kita. Minsan nasisira yung sakyan. Minsan kahit kumakayod na wala akong tulog-tulog. Minsan nababangga ako. Pero hanggang sa kauli-ulian, aalagaan niyo siya? Oo, hanggang sa kauli-ulian. At na kailangan niya, ibibigay ko para sa kanya. Sa buhay nating ito, maraming pagsubok ang dadaan. Mga pagsubok na malalampasan lamang sa pamamagitan ng tamang pagpapasya. At para kay Mang Boy, ito ay ang alagaan si Aling Leonor hanggang sa wakas. Hindi madaling humarap sa kamatayan. We have a code 66. Hindi madaling gumising sa gitna ng gabi. Please proceed to number 26, Pearl Street. At isipin na malapit na ang ating pagpanaw. Affirmative. At lalo namang hindi madaling makita ang isang mahal sa buhay na unti-unting namamatay. Ito si Julie Varilla, nurse sa isang emergency response group. Siya ay may sakit na breast cancer. Yung first doctor, ang ano na sa akin, mastectomy na agad eh. Tatanggalin na agad yung left breast ko. Yung sabi ng father ko, magpa-second opinion ka. So, yung mga kaibigan ko dito sa opisina na may kakilalang oncology surgeon, sinabihan nila ako na pumunta ako doon. Pagpunta ko doon, dala-dala ko yung histopath result ko rin. Ganun din yung advice sa akin ng surgeon. Dahil nurse si Julie, alam niyang kailangan maaksyonan agad ang kanyang sakit bago pa man ito lumala. Lalo pat ayon sa kanyang doktor, ay kakaiba daw ang cancer na kumapit sa kanya. Mabilis daw itong kumalat, kaya napadali ang kanyang pagpapasya. Nagpamastectomy na nga si Julie. After ng operation ko, ni-refer niya na ako sa medical oncologist. Doon siya nang nag-manage sa akin ng aking chemotherapy. Tulad ng mga cancer patients na ginagamot sa chemotherapy, dinanas rin ni Julie ang mga side effects nito. Nakalbo ako, kaya ito bagong tubo lang ito. Ngunit hindi tulad ng ibang taong nalalamang mayroon silang nakakamatay na sakit. Malakas ang naging fighting spirit ni Julie. Katunayan,
Habang nakikipaglaban siya kay kamatayan, inililigtas naman niya ang ibang tao laban dito. Ang iniisip ko, kailangan ko labanan ito. Willpower lang at saka yung pagtawag sa Diyos. Talagang hirap na yung katawan ko noon, pero hindi ko pinapakita sa mga kapatid ko at sa mother ko. Sinasabi ko, okay lang ako. Basta ang iniisip ko, kailangan kong suportahan yung katawan ko para ma-overcome ko yun. Sa kasalukuyan ay inoobserbahan pa rin ang kalagayan ni Julie. Dahil bagamat naagapan ang kanyang sakit, may posibilidad pa rin itong bumalik. Sabi nila recurring yan after 5 years. Kaya ngayon, close monitoring ako. Every 3 months, check up for the first year, and then every 6 months, and then yearly na ang monitoring nila. Ayon pa kay Julie, anuman ang mangyari, handa siyang harapin muli ang kanyang sakit. Oo, handa na ako. Basta't ang naano ko na lang, sabi nga nila, positive thinking, mau-overcome daw yun. Iba naman ang kaso ng mag-asawang itatago natin sa pangalang Rudy at Janet. Kapwa sila HIV positive. Early 1990s, anila, nang makuha nila ang sakit na ito. Sa tulong ng isang kaibigan din na kapwa ko din positive, na plinano namin na sabihin na lang natin sa kanya yung totoo, at least malaman mo na kung talagang mamahalin ka pa niya o iiwanan ka niya o anong gagawin niya. At least doon mo siya makikilala ng gusto. Nag-react lang ako ng kaunti pero ang sandali lang sir. Anong klaseng reaction? Siyempre nabigla naman ako kahit sino naman siguro mabibigla talaga. Tapos mga ilang wala naman siguro mga tinagtagal. Bumalik sa dati talaga wala na ako inisip kundi siya na lang. Dahil sa laki ng pagmamahal ni Rudy kay Janet, hindi niya nagawang sumbatan ito. Pero ayon kay Janet, naiyak si Rudy nang malaman niya ang sakit ng kanyang asawa. Hinikayat namin siyang magpa-HIV testing. At ano naging resulta? Nung una ayaw niya, ayaw talaga niya sumama sa amin papabalik ng Maynila. Tapos eventually na-convince din namin siya na kailangan magpa-test ka para malaman mo. At anong lumabas doon sa test? Yun nga, kasi for... Positive din? Oo. Okay. Sa kabila ng kanilang nakakamatay na sakit, hindi kinakatakutan ni Rudy at Janet ang kamatayan. Unti-unti na nilang inihahanda ang kanilang sarili at kanilang mga kapamilya. Aminin man natin o hindi, siguro mauna ako sa kanya. Yun yung talagang reality eh. Pero nananalangin pa din kami sa Diyos na bibigyan pa niya kami ng enough time para makasama yung family namin, kami mag-asawa, saka yung magiging baby namin. Hindi nakakapagtakang katakutan ng tao ang posibleng kamatayan. Pero bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap dito. Ang iba'y natatakot at hindi malaman ang gagawin. Mayroon namang lumalaban hanggang sa huling sandali. Nakilala ko ang ilan sa kanila. Hindi ko alam kung bukas o makalawa ay makakasama pa rin natin sila. Ang tanging alam ko, hanggang sa ngayon, patuloy silang umaasang gagaling sila. At patuloy silang lumalaban. Mahalaga ang bawat sandali sa ating buhay. Ito ang aking napatunayan base sa mga karanasang ibinahagi namin sa inyo ngayong gabi. Kaya naman wala tayong dapat i-take for granted. Wala tayong dapat aksayahin na pagkakataon. Dahil sa buhay nating lahat, darating at darating ang kamatayan. Siguro minsan ay maaari natin itong ipagpaliban. Ngunit anuman ang gawin natin, hindi natin ito maiiwasan. Kaya dapat lamang na ito ay ating paghandaan. Dito sa ossuary ng Simbahan ng Santa Ana, Maynila, dito mismo, sa lugar na ito, nakahanda na ang paglalagakan ng abo naming mag-asawa pagdating ng oras ng aming pagpanaw. Para po sa Eyewitness, ako si Mike Enriquez.
Magandang gabi po sa inyong lahat.